We are seeking the gifts, but not the giver. Ang ina-assist na natin, ano ba papakinabangan ko yan? Mga kapatid, pagka inasinta mo yung pakikinabangan, hindi mo mapapansin yung nagbibigay o pinagmumulan ng pakinabang. Pero, ang sabi ng Bible, Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Ang unahin mo munang alamin ay hindi yung matatanggap mo. Ang unahin mo munang alamin ay yung nagbibigay ng mga tinatanggap ng tao. Bakit? Kinakailangan yun? Sapagkat, sabi nga ni Jesus, yun munang hanapin mo. Pag yun ang inuna mo, ang lahat ng nakikita mo tinatanggap ng iba, mapapasayo rin. Amen? So, tapusin na natin yung, kaya tayo nagpupunta sa church, para manalangin at maipanalangin, para ako mabless, para matanggap ko yung aking request, prayer request. Sa amin wala kaming prayer request. Naisusulat sa papel, ipag-pray. Kapag mayroong may sakit, pumupunta sa harap, ipag-pray namin, and that's it. Hindi namin kinukusa, ano ba, na gumaling ba? Nabalitaan na lang namin, gumaling. Bakit hindi inaalam kung gumaling? Pagka pinanalangin mo, gumaling na yun, huwag mo nang kumustahin. Ano doon ang pananampalataya? Pag sinunod mo ang salita ng Diyos, huwag mo nang itanong, nangyari ba? Mababalitaan mo na lang para ikaw ay mabless. But do not look for the results. Because it is God who makes all those miracles for you to be blessed. Kapag kaya ka nagtatanong ba, gumaling ba? Baka hindi Ibig sabihin hindi ka sigurado. Diba? Hindi ba? Pagka inaalam mo ba, kung nagkatotoo nga, ibig mo sabihin nun, hindi ka pa nakakasiguro. Hayaan mo na. Marami sa mga kapatiran natin doon sa Jersey, doon sa aming church, ang kanilang mga mahal sa buhay, nagkakasakit dito. Pagka nabalitaan nila, ito nanalangin namin doon. Hindi ko sinasabing kami malakas sa Diyos. Ang paraan ng Diyos ay alam namin gawin at yun lamang ang dahilan kung bakit itinutugon ng Diyos ang aming panalangin. Hindi dahil ako'y magandang lalaki. Kahit na. Hindi dahil sa kami mababait. Hindi dahil sa kami malakas kay Lord. No. Ang isa pang kailangan ng maraming born again ay alamin ang salita ng Diyos. Ano ang dahilan kung bakit sinabi ng Diyos ang isang bagay? Anong dahilan bakit ipinagagawa ng Diyos ang kanyang mga utos? Ang Diyos ba ay masyadong parang hari, parang emperador, utos ng utos? Para ano? Para sa Kanya? Ano bang maidadagdag natin kay Lord? Kumpleto na siya. Perfecto na siya. Yung sundin mo yung kanya sinabi, does not add anything to Him. But why are these commandments? What are these things, these ordinances? Are they for God? No! They are for us! Kaya iniutos yung mga bagay na yun para natin maging ugali ang kanyang mga sinasabi. Kaya mga doon sa 1 Thessalonians, sabi niya, in everything give thanks, for this is the will of God concerning you. The will of God for us is to always thank Him. Kaya pastor, wala naman nangyari sa buhay ko, ano may pagpapasalamat ko sa Kanya? Hindi naman sinabi ng Diyos na pag may nangyari sa iyo, saka ka magpasalamat. Masabi, in everything. Hindi for everything, in everything. Hindi yung para sa lahat ng bagay. Ang nangyayari, pagka for everything, kahit kamalasan, Lord, thank you. Not for everything, but in everything. In whatever situation in life, you have to go to God and say, Lord, thank you. For all the things that are happening, thank you because I'm still alive. Thank you because I'm not sick. Thank you because I am blessed. Amen? Meron ba tayong hindi pagpapasalamat sa Diyos? Pag nagising ka sa umaga, huminga ka ng malalim.
Ay, salamat.